Sa gitna ng kasalukuyang bull run ni Bitcoin na halos umabot na sa all-time high, may isang crypto na tila naiwan po sa ere. At yan po ay si Pi Network. Sa halip na sumabay sa pag-angat ni Bitcoin at ng iba pang mga altcoins, si Pi ay pabagsak ng pabagsak. Sa kanyang presyo na halos nasa 0.49, halos malapit na po siya sa kanyang pinakamababang value na 0.40. Bakit ganito nga ba ang nangyayari kay Pi Network? Ano po ang nangyayari sa kanyang dating hype? At may pag-asa pa ba siyang makabawi or makarecover? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit hindi po nakisabay si Pi Network sa pag-angat ni Bitcoin. Habang umaakyat po si Bitcoin dahil sa mga positive news or positibong balita tulad po ng spot Bitcoin ETF, institutional investments at tiwala ng mga macro investors, si Pi Network ay tila nawalan ng gana. Ayon po sa ulat ng Coin Tribune, ang presyo ni Pi ay nasa 0.499, halos 20% na lang ang layo mula sa kanyang all-time low na 0.40. Yan, check po natin yung latest dito kay Trading View. Yan po yung latest na presyo ngayon ni Pi Network. Yan, hindi na lamang po siya ngayon naglalaro sa 0.49. Naglalaro na po siya sa presyong 0.47. Ayan, at dito sa ating chart ay kitang-kita natin na kahapon ay tumagos po siya sa nagsisilbing support natin dito sa 0.4792. Kaya nabasag po niya ito. At maliban po dyan ay tumagos na rin siya dito sa lower portion ng ating descending wedge pattern. Kaya may breakout po tayo rito sa kanyang ibabang bahagi. Kaya mukhang dahil dyan ay nagsasabi po na nagpapahiwatig po ito na mukhang mataas ang tsansa or posibilidad na mukhang magpapatuloy po sa pagbagsak ang presyo ni Pi Network sa mga paparating na araw. At ayan na po yung psychological support natin na 0.40 at ito rin yung nagsisilbing all-time low na presyo ni Pi Network. Yan, balikan po natin yung ating balita dito. Kahit may mga bagong feature po na in-announce nitong nakalipas na Pi 2 Day, noong June 28 po yan, hindi po ito naging sapat para buhayin muli ang interest ng mga investors. Parang sinubukang magpakitang gilas po ni Pi. Yan, parang sinubukan lamang pong magpakitang gilas si Pi pero hindi po na-impress ang market. Yan, dito po tayo sa mga technical indicators. Yan, simulan po natin sa tinatawag pong Chaikin Money Flow Indicator. Ano nga bang ibig sabihin nito? Isa po sa pinakamalaking sinyalis ng problema ay ang tinatawag na Chaikin Money Flow Indicator or CMF. Sa madaling paliwanag, isa po itong indicator na sumusukat kung maraming pera ang pumapasok or lumalabas sa isang crypto. Kapag ang CMF ay malapit po sa 0 or mas mababa pa, ibig sabihin ay mas maraming kapital ang lumalabas kaysa sa pumapasok. Sa kaso po ni Pi, ang kanyang CMF ay papalapit na sa 0 kung saan isang napakalakas na sinyalis ng pagbaba ng kumpiyansa ng mga investors. Para bang sinasabi ng data na wala kaming tiwala sa iyo, Pi. Yan, check po natin yung latest na CMF na pinapakita po ng CMF indicator natin dito. Ayan, bumaba na po siya sa ilalim ng 0 line at ang kanyang value ay negative na po, negative 0.02. Ayan, yan na po talaga ang nakakabahala na indicator natin dito na CMF. Ayan, balikan po natin ang ating balita rito. Ngayon ay ano naman yung mga mahalagang presyo na dapat po nating bantayan dito kay Pi. Ayan. Yung kanyang immediate support ay nakabang po sa 0.493. Ayan. Pero basag na po yan. Yung current price ay 0.49 pero nasa 0.47 na po yan ngayon.
Ayan, yung immediate support natin, dahil basag na po yung 0.49, ay nasa mga 0.45 at saka 0.40. Ayan, balikan po natin yung ating chart dito. Ayan, yung sunod is nasa 0.45 dito. Ayan, ilagay po natin. Ito na po yung sunod na support natin. Color coding po natin dito is lahat ng mga kulay red ay nagsisilbing support. Lahat naman po ng mga kulay green ay nagsisilbing mga resistance. Kaya yan, dito po yung ating 45, yung sunod na support natin. Dahil nabasag na po yung 0.47, ayan, ay sabihin na natin na ito na ay nagsisilbing resistance. Ayan. Ngayon ay sa balita natin is yung resistance naman natin ay nakabang sa 0.518. Kaya nandyan na rin po sa resistance natin. Yung resistance natin dito is dalawa na ngayon. Yung nabasag na support natin dito sa 0.4792 at saka yung sunod na resistance natin ay nakapwesto po sa presyong 0.5027. Yan, halos malapit na rin sa 0.518. Ngayon ay kailangan daw po niyang malampasan ito para magkaroon ng bullish reversal o pag-angat ng presyo. Ayan. Or kailangan niyang makabalik sa loob ng falling wedge pattern natin dito. Pero pag hindi ay mukhang tuloy-tuloy yung kanyang pagbagsak. Ayan. At kung wala pong malakas na balita o dahilan para ma-excite ang market, maayan nga magpatuloy ang pagbulusok ni PAI sa mga susunod na linggo. Ayan, balikan po natin yung balita natin dito. Ayan. Bakit po naiwan si PAI Network sa gitna ng bull market? Isa po sa pinakamalaking problema ni PAI ay ang disconnect niya sa market, lalo na kay Bitcoin. Ayon po sa analysis, ang correlation ni PAI kay Bitcoin ay bumaba po sa 0.07. Para po sa mga hindi pamilyar, ang correlation ay isang statistical na sukatan ng pagkakapareho ng galaw ng dalawang asset. Sa madaling salita, habang si Bitcoin ay umaakyat, si PAI ay hindi man lang gumagalaw. At masama po ito. Sa panahon po ng bull market, halos lahat ng altcoins ay sumasabay kay Bitcoin kahit papaano. Pero si PAI, para po siyang wala sa eksena. Sabi nga ng isang strategist na si Kevin Svensson, kapag hindi sumasabay ang altcoin sa galaw ni Bitcoin, malaki daw ang tsansa na hindi siya mapansin ng mga investors. Ngayon ay ano naman po ang malalim na problema ni PAI Network? Ayan, structural concerns and long-term risk. Hindi lang ito simpleng price problem or problema sa presyo. Ito po ay structural problem na may kinalaman po sa pananaw ng mga tao sa buong project. Heto ang mga epekto kapag patuloy po ang disconnect ni PAI sa crypto market. Una, nawawala siya sa mga portfolio ng investors na gusto ng coins na sumasabay sa galaw ng market. Pangalawa, hindi po siya nakakatanggap ng capital inflows, lalo na sa mga traders na gumagamit ng leverage o index-based tracking. At pangatlo ay nawawala po siya sa radar ng mga short-term traders na naghahanap ng volatility. Kapag tuloy-tuloy po ang ganitong trend, mawawala si PAI sa eksena. Hindi dahil sa scam siya o may problema sa technology, kundi dahil wala na talagang may interest sa kanya. Ngayon ay ano po ang kailangan gawin ni PAI para makarecover? Hindi pa huli para kay PAI Network. Pero kailangan po niyang kumilos ngayon. Kaya, ayan, meron po siyang ilang kailangan gawin dito. Meron po siyang 3 na kailangan gawin dito. Una ay ang transparency. Maglabas sila ng malinaw na updates at saka roadmap na may halatang progreso. Pangalawa ay real-world use case. Ipakita nila kung paano po ginagamit si PAI sa totoong buhay at hindi lamang po sa mining app. At ang pangatlo ay reconnect sa market.
Kailangan nilang magkaroon po ng connection ulit kay Bitcoin or Ethereum para makasabay sa galaw ng market. Kung hindi po nila ito magagawa, baka tuluyan na pong maiwan itong si Pi Network. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders. Para sa atin, bilang mga Pinoy na nagtiwala rito kay Pi Network, lalo na noong mga unang taon kung kailan pwedeng kung kailan po nag-umpisa na imina ito sa cellphone, ito ay isang mahalagang wake-up call. Kailangan po nating maging maingat sa mga crypto na hype-based lamang pero kulang po sa tunay na development at saka liquidity. Hindi po porket libre siyang nakukuha o naging viral noon at automatic na ay ibig pong sabihin ay automatic safe siya sa portfolio natin. Ayan. Dapat po nating tanungin, may galaw ba siya sa market? May silbi ba ang kanyang project sa totoong mundo? Kaya kung hawak mo pa rin ang Picoin mo or isa kang Picoin holder, ito po ang tamang panahon para mag-isip kung ibebenta mo na ba habang may value pa siya o maghihintay ka ng milagro na baka hindi na dumating. At sa kabuuan, para sa akin ay si Pi Network ay may magandang simula pero napag-iwanan po siya ng panahon. Sa mundo ng crypto na mabilis po ang galaw, hindi po sapat ang hype. Kailangan po talagang may solid utility, may transparency at may pakikipag-ugnayan sa kabuuang ecosystem. Kung gusto po talaga ni Pi Network na manatili sa industriya, kailangan niyang magbago. Kung hindi, baka isa lamang siya sa mga na-hold ng matagal pero nauwi sa wala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.